Namaste everyone! And last 3 weeks ago, nagtanim nga si Baba dito sa aming backyard. Radish, carrots, spinach, at kung ano-ano pang mga gulay. After a week ay eto na sila, ngunit sa kasamaang palad nga dahil sa madalas at walang hintong pag-ulan dito sa Nepal ay na-wash out lahat ng aming tanim, as in walang natira sa kanila. Anyways, for today's video nga pala ay magluluto po ang aking mother-in-law ng kanilang fish curry, ang Nepalese style fish curry. Minsan-minsan nga lang po kami dito magluto ng isda at dito nga pala sa Nepal ay wala silang dagat kundi river lang, kaya ang mga isda na aming nabibili ay puro river fish. Kung meron man silang mga seafoods ay galing ito sa India, which is hindi mo to mabibili o makikita sa mga local market, lalo na po dito sa village. Kaya nga po, seafoods talaga ang pinaka namimiss kong kainin pag ako'y nandirito sa Nepal. Dahil napakahirap pong maghanap ng seafoods dito. Meron ka namang mabibili sa mga restaurant kagaya ng mga shrimp, pero may kamahalan po at kung gusto mong magluto ng sarili ay hindi ka makakahanap dito sa mga public market. Medyo kakaiba nga po ang pagluluto nila dito ng isda dahil marami silang mga inilalahok na pampalasa o spices bago nila ito iprito. Kung sa atin sa Pinas ay asin lang at diretso prito na ay solved na, dito napakarami nilang mga spices na inilalahok sa isda bago nila ito iprito, gaya ng luyang dilaw, asin, masala o yung pinaghalo-halong mga spices. At dahil mahilig sa maanghang ang mga Nepalese, dinalagyan din nila ito ng chili powder. Hinahaluan din ito ng kaunting rice flour para hindi magtubig. At pagkatapos nito ay i-marinate nila ito muna ng ilang minuto bago ito iprito. At dito nga po pala sa bahay, kapag kami nagluluto ng isda ay dito kami sa labas nagluluto o nagpiprito. Dito sa kahoy kami nagluluto. Bukod sa mabilis makatapos magprito dahil sa lakas ng apoy na dala ng kahoy, ay parang mas masarap ang luto kapag dito talaga sa kahoy niluluto. At dahil nga dito naman kami sa labas magluluto, ito ng itong pagkaputing kawali ng aming gagamitin. O ayan, 'di ba? Sa pagkalakas ng apoy ay sandali lang ay pritong-prito na siya at talagang crunchy ang pagkaluto. At nakatipid pa nga sa gas 'yan. At itong dish nga po pala na itong fish curry Nepalese style ay may gravy or may parang sabaw siya niluluto. First ay piprituhin muna ang isda at pagkatapos ay lulutuin naman ang pinakang sauce ng isda. At habang piniprito nga ang mga batch na ito ay si Mami ay nagtsaa-tsaa muna at ako naman ay maghahanda ng mga ingredients na gagamitin para sa sauce ng ating fish curry Nepalese style. At para sa gravy ng ating fish curry ay ito ang ating mga kakailanganin. Meron tayong bawang, kamatis, coriander leaves at mustard seeds. Yung mustard seeds nga pala at ang garlic ay gagawin nilang parang paste at ang paraan nga ng paggawa nito ay gamit ang kanilang tradisyonal na paraan. Ito ay pasadya at ginagamit nila ito karaniwan kapag sila gumagawa ng pickle gaya ng tomatoes. Parang kahalintulad ito or substitute kapag ayaw mong gumamit ng food mixer o kaya naman ay blender. At syempre po malinis ito at pinapanatiling malinis araw-araw. At kapag ang ating garlic at mustard seeds ay fully mixed na at naging paste ay ready na po ito. At ganito po ang ating homemade garlic paste. At bago nga po matapos ang batches ng pagprito ng mga isda ay halos naubos na ang first and second batch dahil sa aming pagpapak at napakasarap nga talaga habang mainit ito at dahil minarinate dito ng may ilang minuto ay talagang nanunuot ang sarap at talagang malasa ito. Tamang-tama ang alat at may medyo konting anghang. Yun nga lang, ang river fish na ito ay napakarami din talagang tinik kaya talagang masusing paghimay ang kailangan, lalo na pag ang kakain ay mga bagets. So ayan, bago pa mailuto ang ating fish gravy or fish curry ay naubos na ang prinitong isda. At sa wakas ay natapos na ang batches ng pagprito ng isda at ngayon naman ay lulutuin na natin at titingnan natin kung paano niluluto ni Mami ang ang Nepalese style fish curry. So using the same oil sa pinagprituhan ng isda ay doon na rin po natin lulutuin ang pinakang gravy o pinakang salsa ng isda. At una nga nitong nilagay ang methi or mustard seeds at pagkatapos na rin ay ang chili at saka nilagyan ito ng luyang dilaw o turmeric powder at saka ng chili powder. At pagkatapos nga itong lutuin ng ilang saglit ay i-add naman natin ang ating ingredients, which is the kamatis. Ayan, i-add na natin ito at pag naluto na ang kamatis at pagkatapos nga nito ay magdadagdag naman si Mami ng kaunting rice flour na tinunaw sa tubig para maging thick o malapot ang ating sauce for the fish curry. At dadagdagan din ito ng tubig at kapag kumulo na ay pwede na nating i-add ang mga prinitong isda.
At pagkatapos niyan, kapag naluto na ito at kumulong-kulo na, ay maglalagay naman po tayo sa pinakahuli ng coriander leaves para mabango at masarap. At ayan, luto na po ang ating Nepalese style fish curry. Masarap po ito at malasa kahit na medyo maanghang ay masarap na pang partner sa kanin. At sana po ay nagustuhan ninyo ang aking video at muli, if you're new to my channel, please subscribe. Filipina Mom living in Nepal. Maraming salamat po. Thank you so much for watching. That's it. Dhanyabad.